Hollywood TV. Ang bedi na ito ay napakasarap at mainit-init at matigas. Pero ayon sa akin malambot daw ang kama, tama. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, nang makita ko ang mukha ni Vrix sa harapan ko. Napatingin ako sa pwesto namin at nakita ko, nakapulupot ang mga braso ko kay Vrix at natutulog ang isang kamay niya sa likod ng ulo niya, at sa kabilang braso niya ay ang ulo ko. Well, braso niya yata ang unan ko, hehe. Napakapayapa niyang tingnan kapag natutulog. Lumapit ako ng kaunti sa kanya at napapikit ulit, niyakap siya ng mahigpit. Sobrang init ng pakiramdam ko. Bella, papayagan mo ba akong bumangon? Dumating ang boses ni Vrix, at nanlaki ang mga mata ko. Nanlaki ang mata ko, at nakita kong nakatingin siya sa akin. Gising ka na, nahihiya akong tanong sa kinikilos ko. Iiwan mo ba ako? Agad kong binawi ang kamay ko kahit ayoko. Bumangon si Vrix sa kama at pumunta sa washroom, binigyan ako ng huling kakaibang tingin. Pagkalabas ni Vrix ay bumangon na ako at pumunta sa washroom, nag-toothbrush at naligo ng mabuti, naghanda na ako dahil kailangan kong pumunta at makipagkita kay Yaya ngayon, susurpresahin ko siya. Excited na ako. Bumaba ako ng masaya ang mukha, nakita ko ang baby ko na nag-aalmusal kasama ang daddy niya. Pinuntahan ko sila. Good morning my beautiful baby, and good morning din sa'yo, Mr. Not So Devil Adams. Humagikgik si Ryan at sinabing, Good morning mommy. Looks like someone is really happy today. Of course she is. Umiling-iling na sabi ni Vrix na nakatitig sa akin. Umupo ako sa tabi ni Ryan na nakangiti. Hinahain ako ni Maria ng almusal ko, at binati ko siya ng good morning. Tapos sabi ni Vrix, Ryan, Bella will be out for a while so you have to stay alone for some time. Maria will be there with you of course. Nagliwanag ang mata ni Ryan. Where is mommy going? To see my yaya. I miss her so much and your daddy dear has gave me the permission, sabi ko na hindi na hinintay ang reply ni Vrix. Wow, can I come too? Tanong ni Ryan kay Vrix. Of course you can baby, sabi ko ulit hindi na hinintay si Vrix. No, you can't, sabi ni Vrix sa matigas na tono. Please dad, I promise I would take care of myself. I said no Ryan, you are not going anywhere. Pero Vrix why not? I'll be there with him. Not that I'll leave him alone. Sinubukan kong kumbinsihin siya. Bella, he is not going anywhere. Lumingon si Vrix kay Ryan at sinabing, You wanted to have fun I took you to the amusement park, that's it. Napatingin ako kay Ryan, nakita ko siyang nakatingin sa baba. Tumango lang siya. I feel bad. I have to stand up for my baby's right. Napalunok ako ng mariin at nilingon si Vrix at sinabing, You can't always keep him caged inside this house. You. Pinutol ako ni Vrix na may galit sa mukha. I am no mood to listen to any other lecture of yours. He is my son and I very well know what is good for him. I prefer you stay away from this. He sounded as if Ryan means nothing to me, that I am no one to him. Trying my best to control my tears sabi ko sa basag na boses. Vrix I am his mother. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. You are, but he is safe with you only at home. Hindi mo maaalagaan ng maayos ang sarili mo Bella at inaasahan mong iiwan ko siya sa iyo. Hindi ko na kaya, naramdaman ko ang pagsaksak ng kutsilyo sa loob ko. Parang nasaktan ako sa mga salita niya. Wala pa rin siyang tiwala sa akin. Isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Napansin yata iyon ni Vrix, nakakuyom ang panga niyang sabi. Sorry for hurting your feelings Bella, but I don't want Ryan to get a panic attack again. Sa tingin niya hindi pa ako mature enough para maging mother ni Ryan. Nagbaba ako ng tingin at pinunasan ang luha ko. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya. Hinugot niya ang kanyang coat at sinabing, I'll drop you. Napalunok ako ng luha, tumayo ako, nakatingin pa rin sa ibaba sabi ko. I'll manage. Nilampasan ko siya habang sinusubukang maglakad patungo sa exit nang hawakan ni Vrix ang pulso ko, napatigil ako. Ryan go to your playroom. Utos niya kay Ryan at masunuring pumunta si Ryan sa kanyang playroom na bumubulong sa mahinang boses na bye mommy. I was trying my best na hilahin ang kamay ko sa pagkakahawak niya pero masyado siyang malakas. Ilang segundo lang pagkabalik ni Ryan sa kwarto niya ay pinaikot ako ni Vrix at hinila ako palapit sa kanya ng malakas. Bumalik ang kamay niya sa bewang ko, napayakap ako sa kanya. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko na tumutulo na lang mula sa mga mata ko. Hinawakan ni Vrix ang baba ko, pinilit akong tumingala sa kanya. Nang magtama ang mga mata ko, nakita ko siyang nakatingin sa akin na puno ng guilt ang mga mata niya.
Bitawan mo ako, Vrix. Nagawa kong umungol. Tinanggal ni Vrix ang ilang hibla ng buhok ko sa mukha, saka pinunasan ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Nakaramdam ako ng butterfly sa tiyan ko. Yumuko si Vrix sa tenga ko at bumulong. Hindi gustong makita ni Yaya si Bella sa ganitong estado. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi, pumikit ako. Vrix. Sabay halik niya sa mata ko, tapos pababa sa ilong ko, yung labi niya tapos pumunta sa kabilang pisngi ko. I'll drop you. Kasabay nito ay humiwalay siya at umalis, naiwan akong naninigas sa aking pwesto. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, at tumingin sa paligid para walang makitang tao. Ako lang ang nakatayo sa kwarto. Nakagat ko ang labi ko, pumunta ang kamay ko sa dibdib ko, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bella, calm down. Just calm down. Kinakalma ko ang sarili ko, lumabas ako at nakita ko si Vrix na naghihintay sa kotse niya. Tumakbo ako papunta sa kotse at umupo sa tabi niya. The whole ride I was feeling my heart was racing and I was trying to calm myself down. The whole ride, not he or me, we didn't speak a single word. Pero pagtingin ko sa kaba ko ay naramdaman kong umisi siya. Pagkababa niya sabi niya susunduin ako ng driver niya dito, at tumango lang ako. Pumasok ako at nagbell. After few minutes binuksan ni Yaya ang pinto, nang hindi tumitingin kahit saan hinawakan ko ang kamay niya, hinila ko siya papasok ng bahay, niyakap ko siya ng mahigpit. Yaya, sigaw ko sa tuwa. Humiwalay ako sa yakap, I kissed her cheeks then tinignan ko yung mukha niya. Hindi ba siya masaya na nandito ako? Bakit parang nag-aalala siya? Bella, sa wakas ay sinabi niya sa kanyang nag-aalalang boses. Yaya, mukhang hindi ka masaya na nandito ako. Okay na ba ang lahat? Tanong ko sa kanya. Bella, wala ka dapat dito. Umalis ka na. Ano? Yaya, I came here to see you. Why are you acting so weird? Hinila niya ako pabalik sa pinto at sinabing, I'll tell you everything later, just leave now. No, I am not going anywhere. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, sabi ko sabay tanggal sa pagkakahawak niya sa kamay ko. Jesus, Bella, pakinggan mo lang ako sandali at umalis ka na. No, naputol ako ng kung sino. Bella, napatingin ako sa balikat ni Yaya para makita ang taong pinakaayaw ko sa mundong ito na nakatayo doon. Wala pa rin siyang hiya o guilt sa mukha. Nang makita ko siya ay kumulo ang dugo ko. Seth, bulong ko sa wagas na galit. Anak siya ni Yaya, because of him we are always in trouble. Lumingon ako kay Yaya na may pagtataka na tingin. Yaya, what the hell is this man doing here? Bella panimula niya pero pinutol siya ni Seth. Bella, is this the way to talk to your tito? Ngumisi ako. Tito, tignan mo kung sino ang nagsasalita ng relasyon ngayon. Lumapit ako sa kanya. Ikaw ang nagbenta ng orphanage para lang sa addiction mo, naalala mo ba noon na siya ang nanay mo at ang orphanage na iyon ang lahat sa kanya? Sa tuwing kikita ako ng pera at binigay ko sa kanya, inaalis mo ang pera na iyon sa kanya at sa huli ay wala tayong mapupuntahan. Walang hiyang napangiti siya at sinabing, Mama ko siya at kaya kong kunin ang anumang gusto ko sa kanya. Mama, dalangin ko talaga na walang ina na magkaroon ng anak na tulad mo. Ikaw ang dahilan kung bakit pumunta ang mga sugarol na iyon sa bahay natin para bawiin ang pera nila. Nasaan ka noong mga oras na iyon? Alam mong mag-isa lang siya sa bahay na nakikipag-away sa kanila. Hindi ka pumunta para iligtas siya, sa halip ay pinili mong tumakas na parang duwag ka. Nakikita kong marami kang natutunang magsalita. Itinuro ba ito ng billionaire husband mo? I am disappointed in you, Bella. But I really like how you trapped a billionaire. Don't. Binalaan ko siya. Bakit? Masakit ba ang katotohanan sa mahal kong Bella? Pinakasalan mo siya dahil sa pera niya, wala kang silbi sa isang gold digger. Kung ang pagligtas sa taong mahal ko, sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang bilyonaryo ay ginagawa akong gold digger, oo, gold digger ako. At least hindi ako katulad mo. Hindi ko iniiwan ang pamilya ko sa problema. Hindi mo alam ang totoo, sweetheart. Trust me, kapag nalaman mo na ang totoo, pagsisisihan mo lahat ng sinasabi mo ngayon. Totoo, anong pinagsasabi mo? Seth, huwag na. Babala ni Yaya saka lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bella, just go please, Bella. No, I am not going anywhere. Sinabi ko sa kanya. Ask him to leave. Bella, subukan mong intindihin, sabi ni Yaya. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Yaya, siya ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng orphanage. Siya ang dapat sisihin kung bakit naging miserable ang buhay natin. Bakit mo siya kinakampihan? Nagsimulang tumawa si Seth. She is my mother, blood relations are stronger, little Bella. Nangilad ang luha ko ay tumingin ako sa kanya. Yaya, please tell me what is it? Why are you taking his side? Just leave, Bella. Yaya, umiwas siya ng tingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. What is it? Bakit ba ang lamig-lamig mo sa akin? Never ka pang umarte ng ganito. May problema ka ba?
I promise I'll do my best to help you. Pero sabihin mo lang sa akin kung ano yun. Hindi pa rin siya humarap sa akin at sinabing, Bella, umalis ka na. Huminga ako ng malalim, hinalikan ko ang kanang pisngi niya na nakaharap sa akin at niyakap siya. Pero this time, hindi na niya ako niyakap pabalik. Pagtingin ko sa kanya sa huling pagkakataon ay sinabi kong, I am always there for you, Yaya. I love you. Pagkalabas ko ng bahay, tumulo ang mga luha ko. Sa kabilang banda, si Vrix. I was trying to concentrate on my work pero paulit-ulit na nag-flash sa isip ko ang pangyayari noong umaga. I felt really guilty for saying those things to Bella. Sobrang nasaktan siya. I wanted to apologize to her but this attitude of mine will not let me do that. Pagkatapos ng panic attack ulit ni Ryan kagabi ayoko siyang lumabas kahit saan na wala ako. Alam kong mahal siya ni Bella at paprotektahan siya kahit anong mangyari, pero kapag si Ryan na ang umatake, walang makakapagpatahimik sa kanya maliban sa akin. Ayokong mawala siya ulit. I want to give him all the happiness of this world but I also have to keep him safe from Brittany. Hindi ako papayag na ilayo niya siya sa akin. Hindi siya naging mabuting ina at hindi rin siya magiging mabuting ina. Ang tanga ko na akala ko mabibigyan ko siya ng pagkakataon, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Handa pa siyang patayin ang baby ko noong hindi pa siya ipinanganak. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko, sa wakas ay nagpa siya akong tawagan si Bella at tanungin kung nakabalik na ba siya o hindi. I know it's not the time that I gave her but I can't help. I wanted to hear her voice so badly. Gustong-gusto ko kapag siya ay nakangiti, kapag siya ay masyadong nagsasalita, kapag siya ay nakakagat ng kanyang labi kapag ako ay nasa paligid, kapag siya ay sumusubok na umarte sa akin, kapag siya ay kumikilos na parang bata. Kinuha ko ang phone ko, at denial ang number niya. Naiinip akong naghihintay na sagutin niya ang tawag ngunit hindi niya ginawa, at napunta ito sa voice message. Bakit hindi siya sumagot? Sinubukan ko ulit pero napunta ulit ito sa voice message. Ang babaeng ito. Well, paano ko makakalimutan kung gaano siya ka-careless? Maaaring iniwan niya ang kanyang telepono sa kung saan at nag-e-enjoy siyang makipag-usap sa kanyang yaya. Bumuntong hininga ako at sinubukang mag-concentrate sa trabaho ko. Tapos biglang napunta yung isip ko sa kiss nung araw na yon. Nung nakatulog na ako sa yakap niya. Nalasing ako noong gabing yun gaya ng lagi kong ginagawa sa araw na ito simula noong nakaraang 2 taon. Nakakakilabot ang pakiramdam ko. It has been 2 years still I get nightmares every night. Buti na lang mabigat sa pagtulog si Bella kaya hindi pa niya ako nakikita sa ganoong kondisyon at sana wag na lang. Ngunit may kakaibang nangyari noong gabing iyon nang malasing ako at nahulog kay Bella. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na mapayapa akong natulog. Naalala ko pa yung kiss na yun. Kahit lasing ako pero naaalala ko pa rin. Napakasarap ng kanyang malambot na labi sa labi ko. Mali pero tama pa rin ang pakiramdam. Ayaw kong humiwalay sa labi niya. She is doing something to my heart. I tried to stop that feeling a lot of times but failed. May kung ano sa kanya na umaakit sa akin patungo sa kanya, at hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Alam ko kagabi sinabihan ko siyang matulog ng nakatabi at bla bla bla. Pero hindi ako makatulog tulad ng ginawa ko noong gabing iyon, nang mapayapa. Kaya nang makita kong natutulog na siya ay hinila ko siya palapit sa akin at hinawakan siya sa aking mga braso. Maya-maya ay naramdaman ko ang paglapit niya sa akin, ang init ko ay nagpapaginhawa sa kanya. She then wrapped her arms around me, hugged me tight and I won't deny it na ang gana na halikan siya buong magdamag at making love sa kanya, lalo pang lumaki sa loob ko at natutulog lang siya nang walang kamalay-malay sa mga iniisip ko tungkol sa kanya. Naputol ang pag-iisip ko nang makarinig ako ng katok sa pinto. I muttered come in, at nakita kong pumasok si Lucas na masaya ang mukha. Nilibot ko ang paningin ko habang nakatingin sa kanya. Oh Vrix, namiss kita ng sobra, sabi niya sa madramang tono. Binigyan ko siya ng boring na tingin at sinabing, done. Ngayon sabihin mo bakit ka nandito. Come on man, for once in your life can't you be soft? Lucas, okay fine. Tapos umupo siya sa harap ko. Sorry, hindi ako naka-attend sa kasal mo dahil ilang araw akong nasa labas ng bayan. I asked why the hell are you here? Chill dude, I am telling you. Well that girl, what was her name? Bella. Nang marinig ko ang pangalan niya ay napataas ang kilay ko. Ano tungkol sa kanya? Listen, you are married now, you can't flirt around with your child's babysitter Vrix. This is so wrong. Shut up, she is my wife. What? Wife? Kailan at paano? I have to meet her, hindi mo ako pinakilala sa kanya. I will later. Now tell me what were you about to say? Naiinip na talaga ako ngayon. May mga picture si Lucas sa harap ko ng isang lalaki, sa ilang pictures nakita ko si Bella na tumatawa kasama niya. Napataas ang galit ko habang pinagmamasdan ang picture nilang magkasama na nagtatawanan.
Mukhang malapit sa kanya ang lalaking ito. Nakalimutan kong ipadala sa iyo ang file tungkol sa isang ito, nagmamadali akong umalis ng bayan at sa pagmamadali ay naiwan ang isang impormasyon. Sino siya? Tanong ko na nakatingin pa rin sa picture, galit ang makikita sa boses ko. Calm down dude, he is not her boyfriend, he is just a friend of her. Well not is but was. Binigyan ko siya ng naguguluhan na tingin. Steve ang pangalan niya, Steve Williams. Nawalan ng trabaho ang wifey mo sa coffee shop at pinuntahan niya siya para humingi ng tulong dahil siya lang ang kaibigan niya. Pero sinubukan siyang halayin ng asshole na ito sa halip na tulungan siya, nagawa niyang makatakas doon at iligtas ang sarili. Nang marinig ko siya ay umigting ang pangako, naging kamao ang kamay ko. Sinubukan itong halayin ang Bella ko. Any information about him? Itinanong ko. No, nothing. I am trying my best to find him. Tumango ako. Keep trying and let me know, if you find anything. Kapag nakuha ko na siya, siguradong patay siya. So, when are you planning on introducing us? Tanong ni Lucas. I wasn't. What do you mean you wasn't? I want to meet her at any cost. She's pretty. Sinamaan ko siya ng tingin. She's mine. Napatingin sa akin si Lucas na may pagtataka. Oo, hindi ko dapat sinabi yun. Ngumisi siya. Yours. Oh boy, someone's falling in love. Shut up and get out. You have to agree, you are falling for her. At last you are falling for someone. I am so very happy. Inilibot ko ang paningin ko. By the way, aalis na ako. May gagawin pa ako. Tumango ako. Tumayo siya sa kinauupuan niya at patungo na sa exit nang huminto siya at lumingon. Hey, pwede mo bang ayusin ang date ko sa assistant mo? Ang hot niya. Get out, naiinis kong sabi. Isang date lang, please. Bakit hindi mo siya tanungin? Wala naman akong problema. Sigurado ka? Of course. Now get lost. May gagawin pa ako. Sige. At isa pa, wag mo akong masyadong isipin. I'll come to meet you again. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Bakit ba kailangan lagi siyang nakakainis? Sa gabi nang makita kong 7 na, kinuha ko ang aking coat at lumabas ng opisina. On my way back home, I decided to buy some donuts for Ryan as he loves donuts. And since this morning napagalitan ko siya, I should make it up to him. I was buying the donuts nang bumagsak ang mata ko sa chocolate cake na nakatabi doon. Pagtingin ko sa cake ay biglang sumilay ang ngiti sa labi ko, Bella. She likes chocolate cake, I think I should buy one for her. Pagkatapos kong bumili ng chocolate cake at donuts, umalis na ako pauwi. Nang makarating ako, nakita ko si Ryan na nakaupo sa sala sa couch at nanunood ng TV. Siya ay nag-iisa. This was the first time since I got married to Bella, nakita ko siyang nakaupo mag-isa pagbalik ko galing office. Normally lagi niyang kasama si Bella sa paggawa ng mga kalokohan. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Pagtingin ko sa mukha niya, nakita kong malungkot siya. Hindi man lang niya napansin ang presensya ko sa tabi niya. Binuhat ko siya sa aking mga bisig, hinila siya palabas ng kanyang dreamland. Hey champ, what is it? You look sad. Are you sad because I was rude this morning? Itinanong ko. Sa parehong malungkot na mukha ay umiling siya. Okay, then did Maria scold you? Muli siyang umiling. Not that. Then Bella she scold you. Muli siyang umiling. Then why are you sad? Mommy is sad, sabi niya sa mahinang boses. Nagsalubong ang kilay ko. Mommy is sad, tinanong ko siya. Tumango siya. Why? Nagkibit-balikat siya. She didn't tell me, she has not come out of the room since she came back from her yaya's house. I tried to talk to her. I even danced trying to cheer her up but she just gave me a pale smile. I thought I should leave her alone for some time, maybe she'll feel better, but nothing happened. She didn't even eat her lunch, she is not like this usually. What? Dapat masaya siya pagkatapos makita ang yaya niya. Bakit ganito ang ugali niya? I smiled at Ryan and kissed his forehead. Looks like my champ has done a lot of hard work today. Tumango siya. It's okay. I'll go check on her. Don't worry. Tumango siya. Bumangon ako sa couch at ibinalik siya sa pwesto niya. Inabot ko sa kanya ang box ng donuts. I am going upstairs. These are your favorite. Have it. Stop worrying about Bella. She'll be fine. Tumango ulit siya. Umakyat ako sa taas, iniisip ko kung ano na ang nangyari sa kanya sa kakaibang ugali niya. Pagpasok ko sa kwarto, madilim na. Pagbukas ng ilaw, bumagsak ang mga mata ko sa kama, nakita ko siyang nakahiga sa kama na may duvet na nakatakip sa katawan mula ulo hanggang paa, mahigpit na nakahawak sa unan. Bella, tawag ko sa kanya. Walang sagot, sa halip ay mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa unan.
Lumapit ako sa kanya, I could hear sniffling sounds. Umiiyak siya. Pumunta ako sa kama at tinanggal ang duvet. Natigilan siya sa ginawa ko kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na labanan ako. Napatingin ako sa mukha niya, itinago niya yung mukha niya sa unan. Umupo ako sa kama. Bella, what is it? Bakit ka umiiyak? Walang reply ulit, mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa unan. Hinila ko siya sa braso niya, nagprotesta siya pero mas malakas ako sa kanya, kaya pinilit ko siyang umupo sa kama. Nang maupo siya sa kama, sinubukan niyang humiga muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hinila ko siya at pinaupo sa aking kandungan. Pinilit ko siyang tingnan sa pamamagitan ng pagtaas-baba, namumugto at namumula ang mga mata niya sa pag-iyak. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pag-iyak niya, pero parang nahihirapan akong makita siyang ganito. Bella, tinawag ko ang pangalan niya at sa pagkakataong ito ay mas lalo siyang umiyak, itinago ang mukha sa leeg ko habang nakapulupot ang mga kamay sa leeg ko. Nung una nabigla ako sa mga kinikilos niya then I run my hands through her messy hair, trying to calm her down. It's okay, stop crying and tell me what is it. Dahan-dahan niyang inilayo ang mukha niya, pinunasan ko ang luha niya, tumingin siya sa akin, lumuluha ang mga mata niya. Sinimulan niyang ikwento sa akin ang nangyari sa bahay ng yaya niya. Patuloy na humihikbi. Matapos sabihin sa akin ang buong kwento ay muli siyang napaluha. I know something is wrong. She would never be like this to me. She is in some problem, Rex. Gusto ko siyang tulungan pero paano ko? Kung hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol dito. This time niyakap niya ako. It's okay. Baka hindi niya masabi sa'yo. I am sure ipapaalam niya sa'yo kung kailangan niya ng tulong mo. Humiwalay siya sa yakap at sinabing, no she won't. Kilala ko siya higit sa sinuman. Hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa problema niya. I feel so helpless, Rex. Tinakpan niya ng dalawang kamay niya ang mukha niya at umiyak sa dibdib ko. Bella, stop crying. Hinaplos ko ang mukha niya. Listen to me, she will be fine. I won't let anyone harm her. I'll try to find out what's wrong. Okay. Promise. Now you need to have something. Ryan told me you didn't even have your lunch. Tumingin siya sa ibaba. May dala ako para sa'yo. Kinuha ko ang box ng cake sa bedside table, she gave me a confused look. Buksan mo. Ginawa niya at binigyan ako ng isang ngiti. Isang malungkot. Para sa akin ito. Inosenteng tanong niya. Tumango ako. Kinuha niya ang kutsara at sinimulang kainin ang kanyang cake ng masaya. Nakaupo pa rin siya sa kandungan ko, nakahawak pa rin ako sa braso niya. Napakasarap sa pakiramdam na pagmasdan siya ng ganito. At least, mapangiti ko siya. Siya ay kumakain na parang baby, na may cream sa buong bibig. Napangiti ako sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. She's a baby. Well, she is my baby na mamahalin, at protektahan. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.